Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May bagyang pagbabago sa kilos ng paparating na bagyo na patuloy nating minomonitor sa may silangan. Alamin natin ang pinakabagong update sa direksyon nito at ang mga lugar na posibleng direktang tatamaan at tatawirin ng bagyo. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Habang ang amihan o Northeast Monsoon naman ay mararamdaman pa rin sa Extreme Northern Luzon dahil dito asahan ang pabago-bagong panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa datos ng Pag-asa, magiging maulan ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ at magkakaroon din ng mga biglaang pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands dahil naman sa umiiral na amihan. Ayon sa forecast weather condition ngayong araw para sa mga residente sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang mga pag-ulang ito ay bunsod ng Intertropical Convergence Zone na patuloy na humihila ng moisture mula sa karagatan. Dahil dito, mag-ingat sa mga posibleng flash floods o landslides, lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Iwasan muna ang paglabas kung malakas na ang ulan at laging maging alerto sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala sa Batanes at Babuyan Islands, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa amihan o Northeast Monsoon. Maaari ring makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, kaya maging maingat sa paglalakbay lalo na sa mga matataas na lugar na madulas o maputik. Sa mainland Cagayan, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng umiiral na shear line. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa ilang lugar. Paalala sa ating mga kababayan, kung nakatira sa tabi ng ilog o gilid ng bundok, lumikas agad kapag may palatandaan ng pagbaha o pagguho ng lupa. At para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot ng umiiral na easterlies. Bagaman tila maganda ang panahon sa umaga, huwag pa ring maging kampante dahil posible ang biglaang malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi, at tuwing may matinding pagkulog o biglaang buhos ng ulan, iwasan muna ang paglabas. Pagdating naman sa lagay ng kondisyon ng hangin at karagatan para sa Extreme Northern Luzon, iiral ang katamtaman hanggang malakas na hanging amihan mula sa hilagang silangan, kaya't asahan ng maalon na karagatan na may taas ng alon na aabot sa 1.8 hanggang 4.0 meters. Kaya iwasan muna ang pumalaot lalo na sa maliliit na bangka dahil sa malalakas na alon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging banayad hanggang katamtamang hangin mula hilagang kanluran hanggang timog kanluran na magdudulot ng banayad hanggang katamtamang mga pag-alon na abot sa 0.6 hanggang 2.1 meters. Bagamat hindi gaanong maalon, laging isaalang-alang ang kaligtasan, iwasan ang paglalayag kapag may presensya ng thunderstorms o malakas na hangin. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng banayad hanggang katamtamang hangin mula hilagang silangan hanggang silangan na may alon na umaabot sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Patuloy na bantayan ang lagay ng panahon. Paalala sa ating mga mangingisda na mag-ingat sa malalakas na hangin at siguraduhing handa sa posibleng biglaang paglakas ng alon. Bagaman kalmado minsan ang panahon, maging alerto pa rin lalo na kung may mga umiiral na thunderstorm. Ngayon naman, alamin natin ang mga naging pagbabago sa galaw ng potensyal na bagyo na minomonitor natin na parating na sa silangan ng bansa. Ayon sa mga international weather models, pinapakita na sa loob ng susunod na 24 oras, may posibilidad na lumitaw na ang isang low pressure system sa may timog silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang ito'y patuloy na kumikilos papalapit sa ating teritoryo, inaasahan na unti-unti itong lalakas habang nasa karagatan at maaaring tuluyang pumasok sa ating bansa. Kapag ito'y tuluyan naging bagyo, tatawagin natin ito bilang Bagyong Tino.
Sa ngayon, batay sa pinakauling datos ng GFS model, may bahagyang pagbabago sa direksyon ng sistemang ito. Nakikita na posibleng bumaba ng kaunti ang galaw nito na maaaring daanan ang bahagi ng Visayas. Ayon sa paunang forecast track, posibleng tumama ang direksyon nito sa Eastern Samar sa pagitan ng November 5 o November 6, pagkatapos ay tatawirin nito ang Tacloban at magpapatuloy patungong Southern Luzon bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang ito, batay sa temperatura ng dagat at kondisyon ng hangin, posible ang biglaang paglakas nito o magkaroon ng rapid intensification at umabot hanggang typhoon category. Ayon naman sa European Weather Model, halos kapareho ang nakikitang direksyon ng bagyo. Nakikita na dadaan din ito sa Eastern Visayas, tatawid ng Southern at Central Luzon at maaari ring maapektuhan ang bahagi ng Metro Manila depende sa magiging takbo nito sa mga susunod na araw. Dahil dito nakikita ang magandang kondisyon na nagkakapareho na ang galaw ng bagyo sa parehong international weather models. Isang indikasyon na mas malinaw na ang direksyon at galaw nito sa oras na pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Bukod dito mga kababayan, ipinapakita din ng mga international weather models na tila may nakasunod agad sa unang potensyal na bagyo na minomonitor natin. Bagamat may kalayuan pa ito, ay maliwanag na sunod-sunod na ang pagbuo ng mga bagyo na posibleng pumasok sa ating teritoryo at yan ang pag-uusapan natin sa mga susunod nating updates. Dahil dito mga kababayan, mataas na ang posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa unang linggo ng November. Ngunit paalala ng mga eksperto, dahil nga ito ay long range forecast, maaari pang magbago ang lakas, direksyon at bilis ng sistemang ito. Maaring lumihis, pahilaga o patimog depende sa umiiral na amihan at temperatura ng dagat. Kaya't huwag maging kampante, patuloy natin subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Habang papalapit ang sistemang ito, mas paigtingin din ng amihan ang malamig na hangin sa Northern Luzon, kaya asahan ng mas malamig na panahon sa gabi at madaling araw. Ngunit may tsansa ng mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Mahalagang tandaan mga kababayan, kahit nasa panahon na tayo ng amihan, hindi nangangahulugan ligtas na tayo sa mga malalakas na bagyo. Nananatili pa rin ang La Nina pattern ngayong taon. Isang kondisyon na kadalasang nagdudulot ng mas marami at malalakas na bagyo na posibleng pumasok sa ating bansa. Sa mga residente ng Visayas, Bicol Region at Southern Luzon, ngayon pa lamang maging alerto na po, siguraduhin handa ang mga emergency kits at mahalagang dokumento. Alamin ang mga evacuation centers sa inyong lugar, iwasan ang paglalayag sa mga maalong karagatan lalo na kung lumalapit na ang sama ng panahon. At higit sa lahat, ugaling makinig sa mga opisyal na abiso ng pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Maging alerto mga kababayan at laging mag-monitor sa mga susunod nating update sa lagay ng ating panahon. Ang maagang paghahanda at tamang impormasyon ay susi sa kaligtasan lalo na sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng masungit na panahon.